Good evening po, Mr. Julius Morando. Good evening din sa inyo. Ako po si Shamil Tarjo. Ako naman po si Sarabel Tabor. Ako naman po si Geraldine Tabor from Polytechnic University of the Philippines, San Juan Campus. Taking up Bachelor of Science in Entrepreneurship. Mr. Morando, paano po nagsimula ang business ninyo? Ano o sino po yung nakahikayat sa inyo upang magtayo ng parlor? Una-una ako ay dati munang helper ng aking among si Omar. Tapos, noong nasubukan ko na yung sarili ko na marunong talaga ako, naisipan ko na magsarili. Kaya nagkaroon ako na ng sariling business. Saan niyo po ba napiling itayo yung business niyo? Siyempre, yun po ay aking natutunan din sa aking amo na kailangan daw po na kung magtatayo ako ng business, yung lantad na lugar, yung mataong lugar, at saka yung kailangang komportable yung lugar. Gaano na po ba katagal yung business niyo? Sa aking pagkakaalam, ito ay may 6 na taon na siguro. Matanong ko po, ano po yung pangalan ng business ninyo? Ito lang po ay isang bigay lang ng aking kaibigan na ang pangalan ko raw po ay Maya. Sa ngayon, Maya Salon ang aking nakalagay doon sa parlor ko. Saan po ba nanggaling yung pangalan na binigay niyo sa inyong business? Hindi ko na nga po naitanong doon sa nagbigay sa akin ng Maya eh. Basta Maya lang daw ilagay ko. Kaya, hindi ko na natanong. Sa anong buwan po nagiging malakas yung business ninyo? Ang pagbibusiness kasi ay seasonal kasi yan eh. May buwan kasi ng tag-ulan, doon mahina ang parlor. Pero pag buwan naman ng tapos na yung tag-ulan, yan, gaganda na yung business. Katulad ng buwan ng December, May. At saka pag buwan ng May, meron dyang extra pa na nag-make-up ang mga sagala. May home service din po ba kayo o tutok lang po kayo dun sa loob ng parlor ninyo? Tumatanggap din ako ng home service, lalo na kung ayaw nilang pumunta sa parlor na dadaan ako sa text sa call na sa bahay nila, kaya yung aking home service sa kanila. Kapag may kasalan po ba sa inyo or mga celebration, magkano po ang binabayad sa inyo? Yan nga ang sinasabi ko sa inyo, yan nga yung pinaka-extra ko na isang nagbibideo din ako. Depende kasi yan sa pinag-uusapan eh. Meron kasing per oras yung pagbibideo, kung ayaw naman nila ng kahit disperas, gusto nila yung kasalan. Kaya yan ay hindi parehas ang presyo. Ano po ang mga promo na ino-offer niyo? Sa parlor, siyempre kailangan mo niya mag-promo para yung lugar, yung business mo medyo magkaroon ulit ng dagdag na kita. Ang pagpapromo kasi dyan, magpo-promo ka, pag may nagpariban, ililibre mo na yung gupit. Pariban ulit, libre na yung hair spa. At saka minsan, may buwan na pag mahina ka, ibigay mo ng percent. Parang yung 50, gagawin mo 40. Pag alam mo medyo mahina, para hindi mawala yung customer. At saka ang aking pa rin dyang extra promo, gawa nga ng yung isang paalan doon sa Lubang, nakuha ako na monthly para sa mga kalalakihan. Gusto nila maging regular na ang gupit ng mga bata ay pare-parehas. Yun ang nakadagdag sa aking promo na imbis na 30 pesos, ginawa kong 25. Yun ay 2 years ko nang ginagawa sa Lubang. Magkano naman po yung kinikita nyo sa loob ng isang buwan? Yun nga ang sinasabi ko, may buwan nga na mahina, may buwan na malakas. Ang akin lang kasi doon, yung nakakabayad ako ng renta sa parlor, mabayar yung ilaw, yung tubig, at saka yung nakaka-ano ko ng pagkain sa akin sarili. Kapag ginarkila po kayo sa isang lugar, kung saan pwede kayong magkano po yung bayad sa inyo doon? Alin yung inaarkila? Inaarkila po sa, kuwari isang celebration din, ganun. Yan nga yung sinabi niyo na kanina, na pag nagbibideo nga ako, may depende pa kasi yan. At saka yung isa pa ko palang inaano, pag time kasi sa Lubang may piyesta kami sa August, na isa pa rin kong talent yung pagdedekorasyon ng plaza. Yan po, extra ko pa rin na kinikita sa amin sa Lubang. May iba pa po ba kayong business bukod dito? Sa ngayon nga, nahalala ko nakagawad sa aming barangay, kaya yan ay ang hindi ko na rin maanuhan na nahahati na tuloy yung trabaho ko. Nabigyan ko ng pansin yung aking barangay dahil nga ako ay isa ng kagawad. Solo nyo po ba ang paggawa sa parlor niyo o may kasama po kayo na gumagawa dito? Nag-iisa lang naman ako sa parlor at kaya ko naman ng mag-isa na eh. Paano nyo po ba na-maintain or paano nyo po napapanatili yung mga customer na sa inyo mapunta? Siyempre, pag sinabihan na ako na text na
Joe, magpapagupit, huwag mo nang dadalawang isip. Gupit ka agad para hindi lumayo yung customer. Doon ko ma-maintain ang customer ko ay akin. Saan niyo po namana ang inyong pagiging business-minded? Pwede maulit yung tanong? Saan niyo po namana yung pagiging business-minded? Naman ako kasi ang nanay ko ay isang manggugupit noong nabubuhay pa. So, noon, kapapanood ko sa aking nanay, natuto ako maggupit. Meron pa po bang ibang branch yung salon, yung parlor niyo o meron? Hindi ko pa pinaplano mag-branch kasi ang akin nga, nagkaroon nga ako ng ibang trabaho. So, parang hindi ko pa napaplano yan. Maaari ako magplano kung siguro tunay ng malakas na malakas yung parlor namin sa probinsya. May balak po ba kayong sundan ng inyong parlor na nag-iisa sa inyo? Wala pa nga sa ngayon dahil ang sabi ko nga, medyo naging dalawa yung aking obligasyon sa buhay. So, hanggang doon muna ako sa sarili ko. Kung magplano man ako, hindi ko pa alam kung kailan. Ano po yung iba po niyo pang pinagkakabalan sa, halimbawa po wala po kayong customer na ganitong araw o mga 2 araw po. Ano po yung mga kadalasan niyo pang ginagawa? Wala, sinasara ko na lang. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po at ako inyong napaunlakan. Isang karangalan po sa amin ang makapanayam kayo. Kaya maraming salamat po. God Maraming bless you, salamat Arpalan. muli sa inyong lahat. Ha?